Ito ay isang tunay na kwento. Upang maghintay ng mga rescuer, kinailangan ng 16 na rugby players na kainin ang kanilang mga kasamahan upang mabuhay. At ito ang kahindik-hindik na Andes Space Disaster sa mundo. Noong October 13, 1972, 19 Uruguayan rugby players ay nagdala ng higit sa 20 pamilya sa Holy Land of Goa, Chile, na lumahok sa kompetisyon. Upang makatipid, hindi nila piniling sumakay sa commercial flight at nagrenta ng Uruguayan military aircraft sa mababang presyo. Akala nila ito ay isang nakaka-relax at kaaya-ayang paglalakbay. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ang eroplano ay makakatagpo ng isang pambihirang fog sa Andes Mountains. Nang mahigit 100 kilometro na lamang ang layo mula sa Holy Land of Goa. At dahil kinakalkula ng piloto ang oras ng pagbaba ng eroplano, bumagsak ang eroplano sa tuktok ng bundok. Bagamat pilit na hinila ng piloto ang Super Pole para ayusin ito, tumama pa rin ang buntot ng eroplano sa tuktok ng bundok. Sa lakas ng impact, ang buntot ng eroplano ay humiwalay sa isang iglap at ang eroplanong walang buntot ay nawalan ng balanse. Hindi ito nasunog. Ang aksidente ay nagdulot sa 12 katao, kabilang ang mga piloto, at iba pa ay dumanas ng iba't ibang antas ng trauma. Ginamit nilang silungan ang mga nasira ng eroplano at ang puwang ay napuno ng malaking halaga ng mga bagahe at mga debris. Ngunit kahit ganoon, 5 pasahero ang malubhang nasugatan. Bukod sa malamig na panahon, ang pinakanakamamatay ngayon ay ang kakulangan ng gamot at pagkain. Pagkatapos maghanap, ilang piraso lang ng tsokolate ang nakita nila, kasama ang ilang mga lata at alak. Bagamat walang gaanong pagkain, ang isang makatwirang plano ay mapipigilan silang mamatay sa gutom sa loob ng ilang araw. At higit sa lahat, nakakita sila ng radyo, dahilan para maaari nilang makuha ang pinakabagong progreso ng Search and Rescue Team. Sa makatuwid, upang makakuha ng rescue sa lalong madaling panahon, pinagsama-sama nila ang natitirang bagahe sa isang hugis X sa snow, umaasang maakit ang atensyon ng mga search and rescue personnel sa ganitong paraan. Sa panahong ito, isang lumang eroplano ang lumipad sa ibabaw nila, ngunit hindi sila natagpuan, na naging dahilan ng kanilang pagkadesperado. Gayunpaman, ang mas naging nakapagdesperado sa kanila ay noong ika-9 na araw na ubos ang kaunting pagkain nila. Sa sobrang malupit na kapaligirang ito, walang anumang pagkain ang matatagpuan. Walang rescue, kaya't upang mabuhay ng maayos, kinailangan nilang tumuon sa mga bangkay. Bagamat ang mga taong ito ay kanilang kamag-anak at kasama, sinabi ang dahilan sa kanila na kailangan ito. Puno na naman ng sigla ang buong team. Gayunpaman, sa ika-11 araw, halos desperado na sila. Nakatanggap ng masamang balita, nagpasya ang search and rescue team na isuko ang paghahanap.